Ah, Testing lang muna natin yung mic. Tingnan natin kung nagre-record na. Ayun, nagre-record na nga. Kung hindi ka pa taktisyan, taga-taktik mo na yan. Ayun, di ba sabi ko doon sa last vlog ko na ako yung top 1. Alam niyo kung bakit? Because I was born a vlogger. Aray ko naman self. Ayan, para may iba naman ngayon, hawakan na natin tong camera para masanay na tayo at magmukha na tayong vlogger talaga. Naman! Naks naman! Hindi, biro lang yun. Hindi naman talaga ako pinanganak na vlogger. Pero may konting connect sa history ko or history ng buhay ko. Wait lang, para saan nga ba to? Hindi para dito. Init ng spotlight kaya. Ikaw mag-vlog. May connect siya sa may connect siya sa pagkabata ko. I mean, siguro kala ng iba, kaya ako nagba-vlog dahil nakikiuso ako. Hindi guys, hindi. At akala ng iba, dahil dito malaki ang pera, kaya ako nandito. Hindi rin guys, hindi rin. Kasi ganito yan, alam nyo, may YouTube o wala, matagal na talaga ako nagdo-document ng mga pangyayari. I mean, bata pa ako eh. Parang ito, subukan natin bumalik kung saan nagsimula lahat. Robin, what's your name? My name is Julian Patrick D. Vargas. How old are you? 7 years old. Where do you live? Hello? Where do you live? Sa Kusanagaran. Where do you live? Huh? Dito. Yung mga panahon na to, dito ko na-realize na meron na akong hilig sa pagbi-video. Kasi first time ko nakakita ng video camera nung pa 7 years old ako or 7 years old ata ako nun. Video camera siya ng tito ko, tinry niyang ipagamit sa amin. Tapos yun, dito ko na nakita na meron talagang something. Gusto ko meron akong ganito or gusto ko meron akong kinukuhanan palagi. Palagi ko, doon nagsimula lahat. Hindi na nawala yung hindi na nawala yung lagi kong iniisip na kailan kaya ako magkakaroon ng ganun. Tapos, nagkaroon tayo ng pinakaunang video cam natin na galing naman kay Tita SP Edwards yan. Naaalala ko, first year high school ako nun. 2003, yon. Doon ako nagkaroon talaga ng unang, digital camera pa nun. Ang battery nun, hindi yung parang yung mga battery ng ng DSLR ngayon. Talagang siya, AA na rechargeable, ganun siya. Una, tinry ko na kumuha lang, mag-picture lang ng mga bagay-bagay, no? Tapos, tinry ko na rin mag-video. Doon ko na naisip na, what if someday gagawa ako ng sariling movie? Or, hindi naman sariling movie. Siguro mga scenes na ako yung magdidirect, ako yung magsusulat ng script, or ako yung hahanap ng setting nung mga mag-a-act doon sa scene. Yun. Naisip ko na talaga. Ayan, paano ba? Ano ba yung mga pinagsasabi ko na yan? Parang ganito, sampulan ko kayo. Gagawa tayo ng konting drama lang. Drama na walang kwenta. Drama na walang kwenta, pero mafe-feel nyo siya. Ewan ko lang kung mafe-feel nyo. Hindi naman kayo manhid, no? Ayun. Pero bago yun, ito, sa mga sumusubaybay sa aking YouTube channel, ito ang siguro isang magiging tip ko sa inyo na bago nyo pasukin ang vlogging, lalo na kung mag-umpisa kayo tapos wala naman kayong editor, kagaya ko, ito yung mga una nyo dapat pag-aralan. Una, dapat alam mo yung basics ng Adobe. Dahil diyan nyo magagawa lahat ng mga, hindi naman effects, pero lahat ng mga pwedeng ipasok sa vlog nyo. Diyan magsisimula kagaya ng mga transparent na pictures. Kagaya nito, pasok natin yung logo natin. Yan.
Tapos, para sa software naman na pang basic editing ng mga videos, actually hindi siya basic eh. Ang dami yan nagagawa. Itong Filmora 9. Yan, Filmora. Yan, diskartehan nyo na lang kung paano nyo makukuha yung full version. Bahala kayo. Tapos, ito naman sa keyframing. Sa keyframing, yan, shotcut. Yan ang ginagamit ko sa keyframing. At least ngayon, no, sa vlog natin, meron naman ako naituro. Masterin nyo yung tatlong yan. Pag alam nyo yung tatlong yan, pwede na kayo mag-vlog. Ay, kahit di naman vlog, gawa kayo ng mga scene, mga drama, action, ganun pwede. Yan. Balik tayo sa ipapakita ko na drama na walang kwenta. Ito na, pasok na natin. Ito pa guys, ito pa yung isa sa mga pinakadahilan ko bakit ako nagba-vlog. Gusto kong mag-vlog. Hindi, isa pa sa mga pinakadahilan ko bakit ako nagba-vlog kasi meron tumatak sa isip ko na dapat lahat ng mga memories na gusto mong maalala, i-capture mo sa camera. Dahil ako guys, honestly meron akong short-term memory. Even nung nag-aaral pa ako, kaya lang naman siguro ako nakakapasa dahil nagme-memorize ako, non-stop memorizing guys. After one day, 50% ng mga yun wala na. Kaya yun yung naging dahilan ko bakit gusto kong i-capture lahat ng mga bagay-bagay. Kung tutusin, itong papakita ko sa inyo. Ang dami kong kina-capture na scene or mga bagay, mga tao, mga lugar, mga events na hindi ko na ina-upload kasi sobrang dami. Pero try natin ilagay yung iba dito. Kaya makikita nyo dito, yung mga videos na to, matagal na. Actually, yung iba dito matagal na. Pero kung makikita nyo, ganito ako mag-capture ng mga moments, mga memories. Kasi ito yung mga masarap balikan eh. Masarap balikan kapag tumanda ka na. Masarap balikan kapag medyo nakakalimot ka na. Yung mga ganun. Tapos pwede mo rin silang ipakita sa mga susunod na generation. Sa mga anak mo, sa mga apo mo, ganun. Di ba? Ang ganda sa pakiramdam. Hindi yung nagbablog ka dahil, ay naku, maraming pera dito kapag sumikat. Ay, hindi yun guys. Hindi yun. Pero kasama na yun. Kasama na yun. Kung talagang mamahalin mo tong ginagawa mo. Kasi kung sa akin lang hindi ko na kailangan pilitin yung sarili ko kasi hilig ko talaga to. Ang pinagkaiba nga lang ngayon, nag-a-upload na ako sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Yun yung pinagkaiba. Kaya guys, hanggat kaya nyo, hanggat maaga pa, mag-capture na kayo ng mga bagay. Hindi mo alam kasi kung hanggang kailan yung mundo Hindi ko sinasabing yung buhay natin. Yung mundo, malay mo bukas sa end of the world na, di ba? At least may mapanood ka man lang sana or may share sa iba o maka-inspire ka man lang sana sa ibang tao bago tayo tumanda. Actually, meron pang etong susunod na scene, ang nag-direct nito, kumuha ng angles, kumuha ng shot, kumuha ng lahat-lahat. Yung kapatid ko, basta magkakaroon din ng YouTube channel yan, abangan nyo na lang. Kasi ito yung, bukod kay Kuya Jay, kay Kuya Alejandro, ito talaga yung pinaka ina-idolize ko. Yung mga idea sa vlogs ko, karamihan, dito sa brother ko talaga galing eh. Yung mga bagay na pa-comedy. Kasi way back 10 years ago, ako yung tao hindi naman talaga marunong ngumiti. As in, 95% ng mga first time na nakakakita or nakakakilala sa akin, suplado daw ako, men. Suplado daw tayo, Resh. Ayun. Which is, totoo naman. Talaga, hindi naman ako nakikipaghalubilo noon na konti na lang introvert na ang datingan natin. Pero syempre,
Ang nagturo sa akin ngumiti, syempre tong kuya ko, no? Sabi niya, alam mo, gwapo ka pag gumingiti ka. Sabi ko naman, talaga ba? Tapos yun, natawa lang. Siya yung may idea nitong next scene na ipapakita ko. Ayan. Huwag na natin patagalin. In 3, 2, 1. Ayan, shoutout time muna tayo. Ito kasi mga to, matagal lang nagpapa-shoutout, nakakalimutan ko lang. Ayan, shoutout sa'yo, Jo Marie Flores. Damay ko na rin si paring Jess. Ayan, mga nakatrabaho ko dati. At saka si Kalmar. Tapos si RJ De Jesus, yan. Talagang yan, lagi naka-comment sa mga vlog natin. At saka si bro Jan Ram Milo, yan. Kung hindi ko masya-shoutout lahat ngayon sa next vlog na lang, no? Eto pa, meron tayong gustong i-shoutout shoutout natin si Papa Jace ng Pangasinan. Ito yung friend ko na na sikat na talaga sa Pangasinan eh. Talagang makikita mo yung mga vlog niya sa Facebook talaga. Tatawa ka eh. Basta, ito search niyo Papa Jace yan. Idol ko yan. Nag-iisip na kami ng content ngayon kung ano yung pwede namin i-collab ng virtual. Kasi hindi naman ako pwede pumunta mag-travel ng Pangasinan ngayon at hindi rin naman siya pwede mag-travel ng Tarlac. Ayun, abangan nyo yan. Siguro gagawa kami ng vlog sa Facebook. Yan, Papa Jace, baka naman, mga kalabong natin dyan. Mga labs, labong. Diba? Hanggang dito na lang guys. Ulitin ko lang, i-capture nyo na yung mga bagay, mga memories, mga tao, mga lugar, mga events hanggat nandyan pa sila. At lagi nyo tatandaan, your imagination is the limit. Alam niyo na. Credits? Pasok! Ayan, kaya tayo nagbabounce guys para hindi makita yung mga craters natin sa